Assalamualaikum at magandang araw. Umagang umaga ay parang uulan na naman yata. Bibihira ko lang makita si Haring Araw nitong mga nakalipas na araw. Kagabi nga pala ay wala na naman kaming ilaw. Gawa siguro ng malakas na ulan. Pag kasi laging umuulan ay nawawala rin yung kuryente namin. Magsasaing nga pala ako ng kanin na kakainin namin ngayong morning. Itong isasaing ko ay kasama na dyan yung kakainin namin mamayang gabi. Ganun talaga kami magsaing ng kanin dito sa bahay. Sinasama namin yung panghapunan namin. Bali sa isang araw ay isang beses lang kami nagsasaing ng kanin. Hindi naman siguro halata na tamad kaming magsaing ng kanin na kinakain namin. At para naman hindi mabilis mapanis yung sinasaing kong kanin ay naglalagay ako ng isang kutsarang suka. Nakasana na namin maglagay ng suka kapag nagluluto kami ng kanin. Ang ganong klaseng teknik ay napanood ko lang din dito sa Sokmed. Noon kasi ang bilis mapanis ng mga niluluto namin kanin. Hindi na rin kasi umaabot sa tanghali yung natitira namin kanin sa umaga dahil madalas ay napapanis. Gawa siguro ng sobrang init dito sa lugar namin. Pero ngayon wala na kami masyadong nasasayang na kanin. Ito nga pala ang nag-iisa kong kalabasa dito. Ang lulutuin kong uulamin namin mamaya. Pangit ang quality nitong nabili kong kalabasa. Hindi ganun kasarap ata to kapag niluto. Halatang hindi maligat. Yang pa kasi itong kalabasa kaya siguro malungog. Bale, hiniwa ko lang pala itong kalabasa sa medyo makakapal na pahaba. Gigisain ko lang to mamaya. Siyempre, gaya na nakasanayan natin, hugasan natin to bago natin lutuin para iwas sakit na rin. Saka mayaman naman din tayo sa tubig dahil tag-ulan ngayon. Anong silbi ng ulan kung hindi din natin to napapakinabangan? Naghiwa na rin ako ng mga gagamitin natin mamaya sa pagluluto gaya ng garlic at onion. Siyempre nakapagdikdik na rin ako ng palapa kanina pero hindi ko na rin yun binidyuhan. Luto na rin pala itong sinaing kong kanin kaya bago ko yan hanguin ay hinalo-halo ko muna yan para masaya. Sunod naman nagpainit na rin ako ng mantika at ginisa ko na rin itong garlic. Ginisa ko lang itong garlic hanggang sa medyo mag golden brown din saka ko na rin isinunod gisain itong sibuyas. Nung lumabas na yung mabangong amoy na sibuyas, saka ko na rin isinunod gisain itong palapa. Maya-maya lang ng konti, inilagay ko na rin itong kalabasa. Minix-mix ko lang yan. Para naman makapagsama-sama ng maayos yung mga sangkap na nilagay natin dyan. Gusto mag-ulam ng sister ko ng noodles, kaya hahaluan ko na lang to ng noodles. Una kong inihalo dyan sa mga kalabasa ay itong seasoning ng noodles. Nung mailagay ko na lahat ng mga seasonings ay hinalo-halo ko muna yan at naglagay na rin ako dyan ng 1 cup water. Saka ko naman yan tinakpan. After 10 minutes ay medyo malambot na rin tong kalabasa. Kaya naman nag-add na rin ako dyan ng 2 noodles. Inihalo ko lang dyan ng maayos itong noodles para mamaya ay maganda ang pagkakaluto nito. Nung tinikpan ko yan kanina ay medyo matabang yan kaya tinimplahan ko yan ng kaunting asin at oyster sauce. Hinalo-halo ko lang ulit yan saglit at hihintayin ko lang yan kumulo ng malala. Nung sa tingin ko ay okay na yan at luto na rin kaya hinango ko na rin yan agad. Pagkatapos ko magluto ay kumain na rin ako. Nauna na akong kumain dahil busy yung kapatid ko sa tindahan. At yun lang muna, pa-like and pa-share naman ang page ko. Maraming salamat sa panonood. Bye!